If you look at how businesses operate ngayon almost lahat, whether small businesses, online shop, or even yung mga malalaking kumpanya na, umaasa sila sa paid ads para makakuha ng customers. Hindi kasi enough na organic lang yung reach mo. Hindi enough na basta mag-post lang. Yung mga businesses kasi, they need a system that can consistently bring in leads and sales. And yung system na yon is si Meta Ads. So, ang opportunity ngayon, hindi lang para sa business owners, kundi para din sa mga taong marunong gumamit ng ads. Because if you understand how to generate customers, you become valuable. At pag naging valuable ka, you get paid. So in this video, ituturo ko ano ba yung mga paraan para kumita gamit ang Meta Ads. Whether ikaw ay beginner or may experience ka na. Isang paraan para kumita ka gamit ang Meta Ads ay through freelancing. Pag sinabi nating freelancing, dito i-offer mo yung skills mo sa mga business owners para i-solve yung problems nila. Yung problem na yon could be kulang sila sa sales, kailangan nila ng leads, or pwedeng hindi kasi gumagana yung marketing nila ngayon. Kaya mong i-solve yun, you can charge for it. Ganun lang kasimple. Pero wag mong isipin na side hustle lang to Kasi freelancing is a business. Dito hindi ka employee, you are a partner. You bring value so they pay you well. Gaya na lang ni King Maynard. So isa siya sa mga students ko sa Ads Level Up. Normal na estudyante lang siya dati. Yung tipong 10 to 20 pesos lang yung baon kada isang araw. Amount na saktong pang survive lang. Hindi siya extra, wala ngang luho yun Walang safety net. Hindi niya rin ine-expect na habang nag-aaral siya, may mababago pala. Na-introduce siya sa Meta Advertising. Tapos doon nagsimula yung freelancing career niya. Hindi naman agad-agad naging madali para sa kanya na matuto. Kasi may learning curve May trial and error. Pero tuloy-tuloy lang siya. Hanggang sa naging consistent siya. Ngayon, ayan, kumikita na siya ng 50K to 100K per month. Estudyante pa lang yan From baon na kulang to kaya na niyang bayaran yung sarili niyang tuition fee. At yung bonus dito, nakapag-outing siya sa Zambales. Gamit yung sarili niyang pera, hindi siya nanghingi. Hindi siya umasa sa magulang niya. Ang sabi nga niya, hindi ko to na-imagine dati Isa pang paraan para kumita ka gamit yung Meta Ads ay mag-build ka ng agency mo. Ito na yung parang next level ng freelancing. Kasi instead na ikaw lahat yung gagawa, you build a team. Ikaw na yung kumukuha ng clients, tapos may media buyer ka, may designer ka. So instead of one client, pwede ka na mag-handle ng multiple clients ng sabay-sabay. At ako dito ako naging scalable. Dito mas lumaki yung income ko from 20K, 50K hanggang naging 6 digits siya pataas. Example nito yung success story ni Lira. Nung 2013 kasi, yung first job niya, cashier siya sa bookstore. So ano yun? 350 pesos per day. Fast forward, lumipat sila ng boyfriend niya noon na si Gab, na asawa na niya ngayon, sa isang apartment na walang bintana. As in wala. Kasi yun yung pinakamura dun sa sa area nila at that time. Ganun ka-tight yung budget nila. Then 2018, nakapasok siya as a quality assurance sa isang kilalang company. Medyo okay na sana pero biglang na-fire siya. Walang warning yun Imagine mo yung isang araw may trabaho ka, tapos biglang wala na. Sobrang devastating nun para sa kanya. Kaya nung 2019, tinry niyang maging financial advisor. Pero alam mo yun, minsan kasi kahit anong pilit mo, may mga bagay talaga na hindi para sa'yo. Kaya nung 2020, pandemic, dun talaga nag-iba lahat. Yung income niya, bumagsak sa around 10K per month. And hindi yun sapat. Ang liit ng 10K, di ba? Para sa daily expenses nila. Doon na pumasok yung moment na kailangan ko talagang gumawa ng paraan. Parang ganon. And na-discover niya yung freelancing. Inaral niya yung Meta Ads. Dito na naging interesting yung lahat.
Nung nakuha niya yung first client niya, at take note ha, hindi lang basta client kasi premium na agad. Around 100k agad yung close deal niya. Sabi niya, ginaya niya lang yung strategy ko na pinakita ko sa kanya when it comes to Meta Ads. Tapos nakita niya doon yung sample pricing ko, 99k. Sabi niya, sige nga, taasan ko pa. Ginawa niya 100k. Ganun siya nagtiwala sa sarili niya. Hanggang humingi siya ng tulong doon sa asawa na niya ngayong si Gab. Kasi hindi na niya kaya lahat eh. At technically, her partner is her first employee. From there, tuloy-tuloy na eh. 2021, nakakuha sila ng second premium client. 150k naman. Doon na sila nag-start mag-build ng team. Nakapag-hire na rin sila ng creative director. Tapos nagkaroon din ng VA. Kasi hindi na talaga kaya ng powers nila eh. At by the end of 2021, umabot sila ng 2 million pesos revenue. Laki, di ba? From 350 pesos per day to building a 7-figure agency. Let that sink in. Then 2022, ibang level na. Yung dream wedding nila, 2 months lang nilang pinag-ipunan yun. Nakapagbigay na rin sila doon sa parents nila. Hindi na nagdadalawang isip sa gastos. Nakakapag-travel na rin sila. Nakabili na rin sila ng first property nila. Plus, may 2 pang condo. May life insurance na. May mga investments pa. Ibang buhay na talaga. Sunod na paraan na pwede mong gawin para kumita ka gamit si Meta Advertising is through consulting. Instead dito, ikaw na yung nagbibigay ng direction. Example, may business owner na may team na. Kumbaga, may nagra-run na ng ad sa kanila. Pero hindi sila nakakakuha ng results dun eh. Dun ka papasok. Kasi they will ask you, ano bang mali dito sa ginagawa namin? Saan ba namin dapat nilalagay yung budget natin? Ano yung klaseng ads ba yung dapat na niraran namin? Bakit wala kaming resulta? At ikaw yung magsasabi ng, ganito gawin ninyo. Ito yung targeting na gagamitin ninyo. Ito yung budget allocation nyo dyan. Ito yung dapat na tinetest nyo na next. So instead na ikaw yung gumagawa, ikaw yung nag-iisip. And that is very powerful. Kasi binabayaran kanila, not for your time but for your experience and decision making. Now, ito yung reality. Hindi ka pwedeng mag-consult kung ikaw mismo wala ka pang proof. Kailangan mo ng resulta. Kailangan may experience ka sa pagraron ng ads. Kasi dun manggagaling yung confidence mo eh. And dito pumapasok yung income potential. The more results you have, the more problems you have solved, the more businesses you have helped, the higher you can charge. May mga consultants na nag-charge, ito per call ito. Pwedeng 5K, pwedeng 10K, pwedeng 20K per hour, even higher. Isang call lang yun ha. Why? Because for that client, yung isang advice mo, pwedeng mag-save yun sa kanila ng hundreds of thousands eh. O kaya naman makapag-generate pa for them ng millions. So maliit lang yung 5K, 10K na bayad na yun compared sa value na nakukuha nila. And that's the goal here. Hindi ka lang basta marunong mag-meta ads. Nagiging trusted advisor ka ng businesses. Pero again, this is not where to start. Usually, the path is freelancing muna. Then mag-agency ka. Then magko-consulting ka. Kung is beginner ka ngayon, wag mo munang i-pressure yung sarili mo sa agency or consultancy agad-agad. Mag-focus ka muna sa pagkuha ng skill at makapag-provide ng results. Kasi eventually naman, darating ka rin dun sa level na gano'n. Isa pa sa pwede mong gawin para kumita gamit ang Meta Ads ay affiliate marketing. Dito, you promote other people's product gamit ang Meta Ads. So halimbawa, may nakita kang product. Pwede siyang course, pwedeng physical product, or kahit software. Bibigyan ka niyan nila ng unique link. Ngayon, every time na may bumili gamit yung link na yon, may commission ka. So ganito yung flow niyan. Mag-run ka ng ads, may nag-click dun sa ads mo, may bumili, ko-commission ka, may kita ka. Ganun lang kasimple yung model. Now, yung pinakamalaking difference dito, compared sa freelancing, dito wala kang client, wala kang boss, wala kang sariling product, pero kumikita ka. So, ano yung role mo dito? Dalawa lang naman.
First is traffic, second is conversion. Traffic meaning, paano ka magdadala ng tamang tao para makita yung offer na yon. Conversion, paano sila mako-convince na bumili. Pag marunong kang mag-ads, kaya mong i-target yung tamang audience, kaya mong mag-test ng different creatives, at hanapin kung ano yung nag-work. Pero ito yung honest reality ha, hindi siya agad-agad kikita. Kasi ikaw yung magte-test eh. Initially, ikaw yung gagastos at mag-i-invest sa ads. Ikaw yung mag-figure out kung anong product yung bebenta. So may risk talaga na involved. Pero once mahanap mo yung winning product na yon, mahanap mo yung winning ads, doon na siya nagiging scalable. Pwede kang kumita kahit tulog ka. Kasi umaandar yung ads mo eh. May bumibili. At may pumapasok na komisyon. So if freelancing is trading skill for income, affiliate marketing is more on building a system that generates income. Ang huli sa mga paraan na pwede mong gawin para kumita gamit ang Meta Ads ay e-commerce. Dito, ikaw mismo yung may-ari ng product. Ikaw yung may store. Ikaw yung nag-ship. Ikaw yung nagra-run ng ads. Pero ikaw rin yung kumikita bawat benta. So instead of earning per client, like sa freelancing, dito per sale yung income mo. Example, nagbebenta ka ng sapatos. Nag-run ka ng Meta Ads targeting sa tamang audience. Kapag bumili sila, pumapasok yung kita sa'yo directly sa pocket mo. At dito pumapasok yung advantage ng e-commerce. Yung scalability. Kapag tama yung execution mo dito, yung ads, yung product, yung sales process, pwede mong i-scale yung campaigns mo, pwede mong i-increase yung budget at mag-multiply yung sales mo ng walang limit. Basically, ikaw yung boss ng business mo. Walang client, walang middleman, lahat yan, control mo. Pero of course, may responsibilities din. Kasi hawak mo inventory mo eh. Ikaw ang gagalaw sa customer service. Ikaw magpapak sa logistics. Ikaw rin sa ads management. Kaya kung gusto mo ng full control, plus yung unlimited earning potential, e-commerce is the ultimate way to monetize Meta Ads as skill. Mapapansin mo, lahat ng to umiikot sa isang skill, which is Meta Ads. So the question is, bakit ang laki-laki na opportunity dito? Kasi halos lahat ng negosyo ngayon nasa online na eh. Dati, pwede kang mag-flyers, pwede kang mag-walk-in. Pero ngayon, Facebook, Instagram, TikTok, billions of users, lahat ng iyon, potential customers mo. And businesses, they are fighting for attention. Kaya kailangan nila ng someone na kaya mag-target, kaya mag-test, kaya mag-optimize. And guess what? That's you. Kung beginner ka ngayon, huwag kang ma-intimidate kasi hindi mo naman kailangan maging expert agad. Kailangan mo lang willing matuto plus tamang guidance. Honestly, malaking bagay na may system ka na sinusunod. Kasi doon bibilis yung progress mo. And nakita ko na to na maraming beses. Someone starts with zero knowledge, natuto, nakakuha ng first client, then eventually multiple clients na yung hawak nila ngayon. All from the Philippines. So kung gusto mo nang matuto ng Meta Ads, step by step, pwede kang sumali sa free community ko. Doon nag-share ako ng trainings, may mga live sessions din ako, and actual strategies na pwede mong i-apply agad. Yung link nasa caption. Okay, quick recap tayo. Pwede kang kumita gamit ang Meta Ads to freelancing, agency, consulting, affiliate marketing, and e-commerce. Hindi lang isa. Kasi pwede mong gawin lahat yun over time. Pero it all starts with one thing. Learning the skill. Kung nakatulong sa itong video na to, comment Meta Ads sa baba. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Kasi mag-share pa ako ng mas marami pang step by step kung paano makakuha ng clients sa Meta Advertising. See you in the next video.